Hindi ko natapos yung 1,500 item reviewer, pero nakapasa pa rin ako sa Saudi Prometric exam. Paano? Kwento ko sa inyo. Hi. Hi everyone, this is Nurse Sabi and welcome back to my Saudi journey. For today's video, finally isa-share ko na sa inyo yung reviewer na ginamit ko para sa Saudi Prometric exam. Ang dami kasing nagtatanong sa comments at sa message requests, sa messages ko, kung ano ba talaga yung ni-review ko bago ako nag-exam. Kaya sabi ko, why not gumawa na lang ako ng series para makatulong din sa mga future Saudi nurses. Disclaimer lang ha, hindi ito sponsored at hindi rin ito ang only reviewer na pwede nyong gamitin. So, sinashare ko lang talaga kung ano yung naging effective sa akin based sa sarili kong experience. So, ang reviewer na ginamit ko is Arab Nurses Reviewer. Around 1,500 questions siya. Nung una ko siyang nakita, honestly, na-overwhelm ako. Sabi ko sa sarili ko, paano ko matatapos to? Pero alam niyo ba, hindi ko siya natapos. Actually, nasa around 300 to 500 questions lang yung na-review ko bago yung exam. Bakit? Kasi ganito yan. Kami doon sa SMAS ko, 3 days before the exam lang kami na-inform kung kailan yung schedule namin. So, imagine that. Akala namin mas matagal pa yung preparation namin, ganun. Pero biglang sinabi na ito na yung exam day. May pagkakamali din naman ako kasi hindi ko nagawang finocus yung sarili ko na mag-review during those days na pinaprocess ko yung papers ko puntang Saudi. So yun, syempre, kinabahan kami lahat nung nalaman namin yung date. Feeling namin kulang yung oras namin, ganun. Pero wala na kami magagawa, kundi syempre sulitin yung natitirang days. Instead na mag-panic, nag-focus na lang ako sa kung ano yung kaya kong matapos. Hindi ko pinilit tapusin lahat ng 1,500 questions kasi alam kong mas lalo lang akong may stress. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano yung naging coverage ng exam ko. Ang Saudi Prometric exam consists of 210 questions pero hahatiin siya sa dalawang exams. Yung first exam is 105 questions. Tapos, after nun, may 30-minute break. Then, another set of 105 questions. So, meron kayong 2 oras para sa bawat exam. Pero, gusto kong sabihin ito agad sa inyo. Situational ang exam. Not unlike in the Philippines na meron yung mga SATA, ganun. Sa Saudi Prometric exam, situational. Hindi siya yung tipong ano ang normal sodium, ano ang normal creatinine, o ano ang definition ng ganito, o ano ang definition ng ganyan. So, syempre, may mga knowledge-based questions pa rin. Pero, karamihan talaga kailangan mong mag-isip as a nurse. Kailangan mong i-analyze yung scenario at piliin kung ano yung pinaka-best nursing action. So, sa first exam ko, mas marami akong na-encounter na post-operative nursing. May mga leadership and management, may konting research, situational din, and then some are pharmacological questions. Situational lang din. Pagdating naman sa second exam, mas marami akong nakitang maternal and child nursing, pediatrics, leadership and management ulit, research. Meron din akong na-encounter 3 computation. Mga ganun. Pero, gusto kong i-remind kayo sa isang bagay. Huwag nyong isipin na ito rin mismo yung lalabas sa exam nyo. That's very wrong. Kasi, hindi pare-pareho ang exam ng bawat examinee. Actually, kahit magkakasama kayo sa iisang room, it's possible na iba-iba kayo ng questions. Kaya wag kayong ma-pressure kapag may nagsabi na ito yung lumabas sa akin, ganito yung lumabas sa akin. Yun. Gawin nyo lang siyang guide. Pero wag kayong umasa na yun din ang lalabas sa inyo. Wag kayong ma-pressure kapag hindi nyo natatapos ang reviewer. Promise. Alam ko yung feeling na parang kulang pa yung alam mo, parang wala ka pang alam. Na-realize ko na mas importante pala na naiintindihan mo yung concepts kaysa minamadali mong tapusin yung mga napakaraming questions. Kaya mas okay na alam mo kung bakit tama ang sagot ng letter A. For example, yung letter A, tama yung sagot. Kaysa kabisado mo lang yung letter na A, B, C, or D. At kung may isa man akong advice na gusto kong ibigay sa inyo sa video na to, ito yun. Pumili kayo ng isang reviewer na pagkakatiwalaan ninyo at aralin nyo ng mabuti. Marami kasing
gustong pagsabay-sabayin yung iba't ibang reviewer, mga ganon. Minsan 5 PDF, minsan 3, 5 videos sa YouTube, mga ganon. Alam nyo, ang ending, mas nalilito pa kayo. Mas nalilito ka pa. Mas okay na may isang main reviewer kayo. Tapos kung may hindi kayo maintindihan, saka kayo maghanap ng additional references. Sa susunod kong video, isi-share ko naman sa inyo kung paano ako nag-review sa loob lang ng 3 araw. Anong ginawa ko, paano ko hinati yung oras ko, at ano yung mga study habits na nakatulong sa akin kahit sobrang limited yung preparation namin. At kung gusto niyo ng Arab Nurses Reviewer na ginamit ko, comment lang kayo sa baba ng reviewer, then i-message nyo ako with your Gmail address para ma-send ko sa inyo. So again, this is Nurse Savi. Thank you so much for watching, and I'll see you in part 2. Good luck future Saudi RNs. Kaya niyan. See you here in Saudi Arabia. Bye!